Live. Ayan. Teka lang po ha. Ayan. So, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, narito na naman po yung ating mga suki dito sa atin sa In Defense of the Truth. Ayan, so ang kanilang topic po sa gabi na ito ay ano ang tunay na pangalan ng Diyos. Ayan, so medyo ah, naririnig natin to pero bihira po. At sana po samahan nyo kami dito sa ating live na to, sa ating friendly dialogue ng ating dalawang kapatid na magaling na debater. So sa pagkakataon po na ito, siguro ay bago po kami mag-live at familiar na po naman sila sa ating rules ng ating debate. So alam na po nila kung ano yung ating magiging guide po dito sa ating pag-uusap na ito. Okay, so yan po yung kanilang topic. Yung ating pong first speaker natin ay si Brother si Pastor Cesar Baladad. Ayan, kilalang kilala nyo na po. And syempre, yung kanyang best friend sa ganitong dialogue, si Ustad Ali. Ayan. So, ito po yung mag-best friend na dalawa sa debate. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Pa-share po nung ating live dyan sa atin. Um, Sana po comment lang tayo ng maayos at para po magkaroon tayo ng isang healthy sharing. Ayan. So, simulan na po natin since medyo late na po na tayo ng konti. At again po, yung ating rules ay okay na po sa ating dalawang kapatid na ito. At ang kanila pong topic, ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Ayan. So, kung ready na po yung ating first speaker na si Pastor Cesar. Ayan. Okay na, Pastor Cesar, 10 minutes? Okay na ako. Sige. Okay, 10 minutes po. Time start now. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po na nakanaan sa live section at sa mga comment section at sa ating mga membro din sa Mindanao at sila po ay nanonood ngayon. Ating pong patunayan, ang pangalan po ng Diyos na tunay, wala iba po kundi ito po sa lumang tipan, panahon ni Moises, tinawag na Yahweh. Dito po sa aklat ng Biblia, sa Biblia po ay ating mababasa yan ang pangalan ng Diyos. Ito pong Exodo. Sa Exodo 3, chapter 3, verse 13 hanggang 15, sabi nito, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako ay sinugod ang Diyos ng aming mga ninuno. Ano po ang sasabihin ko kung magtanong anong pangalan? Sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo, sinugod ka ni ako nga, ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. At ito ang pangalan na itawag din sa akin magpakailanman. Yan po yung unang ating pong patunay na kung saan po ang Diyos na mag-usap kay Moses sa pangalang Yahweh. Yan po yung aking pong ah, aking tindig dito ano. Kaya itong Yahweh sa panahon po ng lumang tipan ni Moises, yan po ang binanggit ng Diyos na yan ang kanyang pangalan. Siya mismo sabi, sabihin mo sa kanila na sinubukan ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalan itawag na sa akin magpakailanman. Kaya yan po yung katawagan ano sa Diyos sa lumang tipan. Ano pang talata sa Exodus naman, sa Exodus 33 verse 19. Ano sabi rito? Exodus 33 verse 19. Sabi rito, makikita mong lahat ang aking kalwalhatian at bibigkasin ko sa inyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahabag ako at nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Kaya mismo sabi ng Diyos mismo, sabi niya, yan po ang kanyang pangalan ni Yahweh. Siya mismo nung sabi, binanggit ng Diyos, siya mismo nung sabi, ano? Kaya sa kanyang bibig mismo ng Diyos, Yahweh ang kanyang sinabi. Walang ibang pangalan kundi Yahweh. Talata ng Biblia sa Exodo chapter 33 verse 19. Ano pa? Ang Diyos ng Muslim ay tinawag na Allah. Ayon po sa mga mga tribo, may kanya-kanya po mga pangalan ang Diyos. Oh. Sa Muslim naman, tinawag nilang Allah ang kanilang Diyos. Meron naman mga ibang mga tribo. Sa Hindu naman, meron din ang pangalan ng Diyos. Abraham, Vishnu, Shiva, yan po, Krishna. Yan po mga pangalan naman Diyos na katawagan. Ano? Pero sa atin po, Kristiyano, bilang Kristiyano tayo, ang ating pong Diyos ay Yahweh. Yan po yung binanggit dun sa panahon ni Moses. Ano? Kaya
Sa aking pagpapatunay ngayon, ito pong si Yahweh ay tinawag ito ng mga propeta, no? Propeta si Moses, si Jeremias, si Isaias, Sabi rito sa ating pong mabasa talata sa aklat mo ng ah, sa Malakias naman, ito po tinawag na Ama. Kaya yung Yahweh, yan po yung manlilika na Ama. Dito po sa Malakias 2:10, sabi rito. Hindi ba isa ang ating Ama? Di ba ang Diyos ang dumalang sa atin? Ibig sabihin yung Ama, yan po yung manlalalang. Hindi ba isa ang ating Ama? Hindi ba isang Diyos ang dumalang sa atin? Kaya yung isang Diyos na yun, na tinutukoy, yung Ama, yun din po yung Yahweh, yung kanyang katawagan sa personal name niya. Kaya ang Ama, yan din yung binanggit ni Isaias doon sa kanyang aklat mo sa Isaiah 63, verse 13. Isaiah 45. Sabi nito, ang talata ay, okay, Isaiah 45, verse 5 and 6. Chapter 45, verse 5 and 6. Sabi nito, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos, wala ng iba. Kaya ito talaga, binanggit talaga ng Diyos sa mga propeta. Si Isaias, Malakias, Moises, si David. Kaya yan po yung katawagan ng Diyos po no, na ating pong pinakilala ngayon, tunay na Diyos. Dito po sa aklat naman ng Jeremias, sa Jeremias naman, sabi rito, Jeremias 10:10, sabi rito, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at haring walang hanggan. Nayalig ang daigdig sa kapangyarihan at sa iyong galit ang at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Kaya ito pong mga propeta na ito na nagpakilala tungkol sa Diyos, mismo ang Diyos ang nagsasabi sa kanila. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ayan, yan po yung isang propeta na si Jeremias. Kaya dito po sa ating pagpapatunay, ito po ang batayan na kung saan po mayroong ebidensya, nabasa, may testigo, mayroong mga tao na involved. Yan po yung papakilala sa ating pong tindig na mayroon tayong batayan. Hindi yung akin lang, kundi nasusurat sa Biblia at mayroong mga tao na kung saan involved doon, mayroong mga karakter na kung saan nakakaalam. Kaya Jeremias, Isaias, Ezekiel, Moses, at si David. Ngayon, ano pa? Sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Abraham naman, ang Diyos naman ay nagpakilala naman Yahweh din eh. Dito po sa aklat ng Genesis, sa Genesis, sabi nito, Genesis 18, okay, ating basahin, Genesis 18:5. Ayan. Sabi nito, at nagpakita ang Diyos kay Abraham, si Yahweh. Kaya yan po yung, kay Abraham, yan din po yung nagpapakita, si Yahweh din po ang nagpapakita sa kanya. Kaya yan po yung Diyos ating pinatunan dito sa 18, Genesis 18, chapter 1. Sabi nito, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Yan po yung isa po propeta na kung saan po si Abraham po napakita din po si Yahweh. Yahweh talaga ang pangalan talaga ng Diyos noong unang panahon. Kaya yan po yung aking pong presentasyon na matibay, maayon sa mga talata ng Biblia. Kaya ngayon, itong binanggit ni Malakis na Ama, yan din po yung sinabi ni Jesus nung sa kanyang kapanahonan, na kaya binanggit sa kanyang pagparito na pinakilala niya ang Diyos, Ama din eh. Kaya sa lumang tipan may Ama na, pagdating ng bagong tipan, binanggit ni Kristo po yung Ama. John 17:3, sabi rito, pagkasabi ni Jesus sa mga salitang ito, siya tumira sa langit at sa kanyang sinabi, dumating na Ama ang oras, duwartin mo ang iyong anak upang duwartin kanya, sabagkat, verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila ng isang Diyos na at si Kristo yung sinugo. Yan yung Ama na yun na kung saan po binanggit ni Malakias, yan din po yung pinakilala ni Jesu Kristo sa kanyang kapanahunan. Ikaw ay makilala nila isang Diyos. Yan yung Ama. Kaya yung Ama na binanggit ni Kristo sa lumang tipan, mayroon na talagang Ama ayon po sa binanggit ni Malakias, na siya yung manlalalang. Kaya ito po yung mga matibay na ating batayan dito sa Biblia na kung saan po Yahweh
ang kanya pong personal name at yung ama po, yun po yung binanggit ni Jesus Christ na pinakilala ni Malakias na isang Diyos na manglalalang ang Ama. Kaya itong aking puputunin ngayon, ayon sa Biblia at mga tao na kung saan po, sila po yung napakilala tungkol po sa pangalan ng Diyos. Sa ating pong panahon ngayon, ang Diyos ay nasa langit na, kaya pero ang kanya pong mga alagad, ang kanya mga apostolis ay nagbanggit. Maging si Pablo man, si Pablo, may binanggit siya dito sa Biblia na kung saan may isang Diyos lamang ang Ama. Kaya matibay talaga na yung ating ebidensya dito kung saan po may mga involved na tao na sila po nagpakilala. Dito po sa aklat ng Biblia sa unang Korinto 8:6, sabi ni Pablo, may tinatawag ng mga Diyos sa langit at sa lupa at mga Panginoon. Sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama na sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Kaya bagay ang Apostol Pablo talaga, binanggit din niya yung Ama sapagkat yan po ang turo ni Kristo tungkol po sa Diyos na kanang sambahin. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaya yun po yung pangalan na ating sasambahin, yung pangalan binanggit ng mga propeta. Sa Lumang Tipan, Moses, Yahweh, Jeremias, Yahweh, Malakias, at saka si David. At tinawag ni David na Ama, yung Diyos. At saka si Abraham naman, nagpakita naman ang Diyos kay Abraham sa pangalang Yahweh din. O, kaya yan po yung aking pagpapatuloy ngayon sa maikling panahon na aking pong pagsalaysay. Ito po ay ayon sa nakasurat. O, yan po yung aking batayan diyan. Kaya sana mga kapatid, ating pong pagpapatunay, ating pong pertunayan ayon po sa mga karakter, ayon sa mga saksi, sa mga propeta, bagay ating Panginoon Hesus Kristo. Yan po yung ating pagpapatunay dito sa paksa na ito na ang pangalan ng tunay na Diyos ay Yahweh. Yan po yung kanyang katawagan sa Lumang Tipan. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, marami nga pong tinatawag ng mga Diyos, maging sa langit, sa lupa. Okay, time is up. Ngunit sa ganang atin, sabi ni Pablo, tamang. Yan. Time is up po. Okay, thank Time is you. up. Ayan. Okay. So, maraming salamat po sa iyo, Pastor Baladad, yung ating first speaker. So, again, yan. Yung ating mga kapapasok lamang po, topic po ng ating uusapan ngayon, ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Ayan. Okay, so dako na po tayo para sa ating 7 minuto po na pagtatanong ng ating second speaker. Okay? So again, patapusin po muna yung tanong bago sasagot po tayo. Kung may categorical, sagot po muna tayo ng categorical. Then, magpaliwanag po tayo ng 20 seconds. Okay po? Okay, so ready na? 7 minutes, time start. Now, sige, tanong po. Thank you, Sister Nad. Magandang gabi. Narinig namin na ang pangalan ng Diyos na pinakilala mo ay Yahweh. Yung sa Batista, yung saksi ni Jehovah, ang pangalan ng Diyos nila base rin sa Biblia ay Jehovah at hindi Yahweh. Tama o mali? Categorical? Tama yun sa kanilang, okay. Sagot. Tama yun sa kanilang libro, sa kanilang Biblia na gawa din. Kasi nga, ang tao ay may kanilang libro. Gaya ng Iglesia ni Cristo, lamsa version, lamsa. Sila naman, Watchtower, ang Jehovah. Kaya ayon sa kanilang transition, Jehovah. Pero ang original talaga dyan, mula sa Tetra Magaton Liter, YSWH, Yahweh talaga ang original dyan sa Hebrew word. Yan. Yan ang Okay, sagot. next question. Next question po tayo. Okay, thank you, Sister Nad. Sino po paniniwalaan namin ngayon, Pastor? Yung stand mo o yung stand ng Jehovah's Witness? Siyempre, yung stand ko kasi ang patunay ko marami. Maraming talata sa Biblia, maraming propeta na nakakaalam. Malakias, Jeremias, Moises, Abraham, David, matibay. Kaya sa batayan, matibay ako kasi maraming yung nagpapatotoo. Maging Lumang Tipan man yan, sa Lumang Tipan. Okay. Next question. Thank you. Nung nakaraan, Pastor, ang pangalan ng Diyos mo ay Hesus Kristo nung nakausap ka namin nakaraan. Pero ngayon, Yahweh na naman. Alin ba talaga, Pastor, ang totoo? Hesus Kristo o Yahweh? Sagot. Objection. Time pause. Okay. Okay. Wait po. Okay. Yes, Okay. ano pong Ang ating objection? dito, ang ating dito, yung Diyos sa kung saan po, Yahweh.
Yung Jesus, hindi man yun si tao yun eh. Kaya, ano kaya, out of context kay, out of context. Oh, ang tanong, out of context, hindi po tungkol kay Jesus at ating paksa. Hindi tungkol kay Jesus at ating paksa, kundi tungkol sa tunay na Diyos. Si Jesus kasi tao yun eh. Alam mo naman yan eh, sa akin eh. Kaya tao yun, hindi man Diyos yun si Jesus eh. Kaya out Okay, of sige, context ka, sige. kapatid. Nakuha ko na po. Okay. Bro Ali, meron kang counter objection? May counter? Wala. Mayroon Sister Nad. Kasi Yes, sige. nung nakaraan po na debate namin, stand niya si Hesus Kristo ang kanyang Diyos. Pero ngayon, Okay. Yahweh na naman. Kaya ang tanong ko, alin ba talaga ang Diyos niya, si Yahweh o si Hesus Kristo? Okay, sige. Ganito na lamang po. Since Brother Ali, so moderators time po tayo o moderators decision po tayo, no? So kung itinatanggi niya po yung tanong nyo na Heso Kristo, so siguro po mag-the-next question tayo. Okay po ba? Thank Okay. you, Okay. Sister Nad. Okay, sige. Time, Ah, resume. Okay, tanong. Pastor, so hindi mo na Diyos ngayon si Kristo, hindi na, si Yahweh na lang. Yes or no? Ito Categorical. sagot, ito sagot. Oh, katukal. Ang aking pagdating nito, yung ama na Yahweh nga ang pangalan sa Sister Nad, lumaltiban. categorical Time please. pause. Anak yun, may anak. Okay, anak yun eh. Okay. May ama nga, ama. Oo. Okay. Oh. Pastor, okay. Sige, pakiulit nga po yung sagot nyo. Teka Ay, muna. ito sagot ko. Pakiulit, Bro Ali. Bro Ali, pakiulit nga yung tanong. Okay, Pakiulit yung tanong. thank you po. Baka kasi hindi Ang nakuha yung context. stand niya ngayon, Yahweh ang Diyos niya, pero nung nakaraan, Kristo ang Diyos niya. So, alin ba talaga, Pastor? Si Yahweh ba ang Diyos mo o si Jesus? Mamili ka po. Okay. Okay, ito sagot. Sagot? Ito sagot. Ano yung sa nakaraan kasi, patunayan ko, si Kristo ay Diyos. Ngayon naman, patunayan ko naman, ang tunay na pangalan ng Diyos, yung ama kasi na tinawag na Yahweh, yun yung ama na pinakilala ni Kristo na ama niya. Kaya, Okay. ay, ang ating basa ngayon tungkol sa tunay na Diyos sa lumang tipan ni Yahweh, ang pangalan ni Yahweh. Ayon sa binasa ko, Exodo, Malakias, Jeremias, Ezekiel, ganyan. Yan po yung pangalan ng Ama, Yahweh. Ang Okay. anak naman, Kristo. Sige, sige. Yan yun Okay, eh. ganito Brother Ali, nakukuha ko na si Pastor. So parang ang ipine-present niya dito yung Diyos Ama, yung name ng Diyos Ama. So yan po yung Ayan. siguro na pwede nating makuhang context dun sa kanyang mga sagot. So iikot siya dun sa Ama. Okay, so meron pa po tayong 4 minutes and 54 seconds. Okay, time resume. Tanong. Thank you, Sister Nad. Pastor, ilan ang Diyos mo? Isa o dalawa? Sagot. Ayan. Dalawa, ama at anak. Oh, dalawa, ama at ang anak. Ayan. Ang aking pinatanya ngayon, ang ama, Yahweh. O, ha? Ngayon, ating basa ngayon, ang ama, Yahweh. Yung anak, Kristo. Yan yun eh. Kaya ang ating basa ngayon tungkol sa ama, yung Yahweh nga. Oh. Wala kay Kristo ang ating basa ngayon, kundi sa Yahweh na, Diyos na ama. Ayan. Yan ang sagot. Okay, next question. Thank you. Sino paniniwalaan namin, Pastor? Ikaw o si Jesus? Dahil sabi ni Jesus, isa ang kanyang Diyos. Pero ikaw, sabi mo, dalawa. So, sino paniniwalaan namin? Ikaw o si Jesus? Siyempre, sa time nito, ako kasi, ang aking pinatanayan, yung pinakilala ni Kristo na ama, yun yung Yahweh sa lumang tipan. Kay Moses, kay Abraham, kay David, kay Malakias, kay Jeremias, Yahweh talaga ang pangalan ng Diyos na pinakilala ni Hesus Kristo, hindi Allah. Yan ang tunay diyan. Oo. Hindi Allah eh. Next. Kundi Okay. Yahweh kay Ama. Yan. Okay, Hindi next Allah. question. Next question po. Okay. Pastor, yung Mm. pagkas na ginagawa ng mga Muslim ngayon, na ginawa rin ng mga propeta nung nagdasal sila sa Diyos, si Jesus ay nagpatira pa nung sumamba siya sa Diyos, nung nagdasal siya. Ganon din si Abraham at kay Moses. Nagpatira pa sila sa pagdarasal nila sa Diyos. Ngayon, yung mga Muslim, nagpapatira pa sa dasal, kay Allah ba o kay Yahweh? Sagot. Kay Yahweh, siyempre. Kay Yahweh, kasi si Abraham nga, nagpakilala ang Yahweh, ang Diyos si Yahweh. Nagpakita ang Yahweh kay Abraham. Yahweh talaga ang kanilang kinikilala. At si Moses din, Yahweh din. Sabi niya, makilala kanila Yahweh. Oh, sabi niya sa Exodo. Oh. Kay Malakas din, ganun din. Ezekiel, David. Oh. Yahweh talaga ang pangalan sa Okay, lumang next tipan, ang question Diyos, po. hindi Next Allah. question. Next question.
Sister Nad, mag-proceed na po ako sa aking presentation. Thank you. Okay, okay. So, wave na po yung 2 minutes and 45 seconds ako. Okay, so ayan. So, officially, wave na po nung ating yung ating nagko-cross exam na second speaker. So, dako na po tayo ngayon para sa ayan. Maraming salamat po muna, Pastor, at thank you so much. Magandang gabi po tayo dyan sa atin sa comment section. Pa-share po nung ating live. Ayan, comment lang po tayo pero yung healthy comment lang po sana, no? Okay, so dako po tayo. Pastor, i-mute po muna kita ha. Okay. Okay. Okay, so Bro Ali, ayan, 10 minutes, time start now. Thank you, Sister Nad. Magandang gabi sa inyo dyan, sa inyong platform at saka pages mo, sa mga viewers mo dyan. Assalamualaikum din sa mga kamusliman na nanonood dito sa aming pages. Magandang gabi kay Pastor. Nag-wave na ako kasi nagsinungaling na po si Pastor nung tinanong natin kung sino ba yung nagpapatira pa ngayon na katulad ng pagdarasal ni Moses, ni Abraham at ni Jesus. Sino ba sinasamba? Si Allah ba o si Yahweh? Ang sagot niya si Yahweh. Dapat sinagot niya si Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasamba ng nagpapatira pa ngayon na katulad ng pagpapatira pa ng mga propeta rin nasa Biblia pa lang. Mag-proceed tayo mga kapatid sa unang aking criteria. Magbibigay muna ako ng posti sa ating topic. Ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Sa panahon kasi natin, ang dadami-dami nating pinakikilalang pangalan ng Diyos, sa dami rin ng relihiyon. So, paano natin matagpuan ngayon kung sino yung tunay o ano yung totoong pangalan ng Diyos? So, nasa Quran, huling revelasyon sa huling panahon, pinagkaloob sa huling propeta, sallallahu alaihi wasallam, sa 14 o talata 14 ng chapter 20 sa Quran. Wika ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Wika ng kataas-taasang Allah, katotohanan ako si Allah, walang Diyos na dapat sambahin maliban ako. Itatag ninyo ang pagdarasal na madalas at bilang pasasalamat ninyo sa akin o pag-aalala sa akin. So napakalinaw mga kapatid, mismo ang Diyos ang nagpakilala ng kanyang pangalan. Pero si pastor ang nagpakilala sa pangalan ng Diyos niya na hindi tinatanggap nung Kristiyano ang Jehovah's Witness. Biblia rin gamit nila. Kaya nga ang tanong nung una, sino ang tunay? Yahweh ba o Jehovah? Yahweh daw sabi niya. Pero hindi nga tinatanggap ng mga kakristiyano niya. Ito yung mga ilang po na mga kapatid. Ang mga Muslim globally, I take down note, Muslim entire the world, buong mundo, iisa ang Diyos na aming kinikilala at tinatawag sa kanyang pangalang Allah. Take down note, okay? Samantala yung mga Kristiyano around your barrio, in compare dito, hatig na niya, kanina, ang Muslim globally. Pero around your barrio, pastor, sanggadamukal, sandamakmak, yung tinatawag ninyong Diyos. Pinakilala mong Yahweh, yung pala, may Diyos ka pang Kristo. Nagpakilala rin yung iba na Jehovah, ibang Kristiyano. Mayroon pang YHWH na pinakikilala ng iba sa inyo. Mayroon pang ako si ako nga. Nandyan na yung ama, yung anak. Ayon sa sinabi mo, ama rin ang pangalan nito. At humantong ka na si Hesus Kristo yung Diyos mo nung nakaraan nating talakayan. So hindi na malaman ang sundin natin, pastor, sa Biblia mo, sa turo mo, kung alin talaga, ano ba ang tunay na pangalan ng Diyos biblikal. Wala nang pagkakaisa. Okay, pangalawang puna. Sa Islam mismo ay mismo ang Diyos ang siyang nagpakilala sa kanyang pangalang Allah. Kaya nga globally Muslim, Allah lamang ang tinatawag ng mga Muslim na pangalan ng Diyos. Okay? Samantala sa Kristyanismo, itong pagkakaiba-iba ng mga tagapagturo katulad niyo po, pastor, ay iba-ibang sikta, iba-iba rin pangalan ng Diyos na pinakikilala ninyo. So sino sa inyo ang aming paniwalaan? Kaya nga iniwanan na namin ang sikta namin sa Christianity nung kami pa'y dating Kristiyano at nagbalik Islam, mga kapatid. Ito ay magandang panimbangan ng sa ganun malaman ng katotohanan ng bawat isa sa atin. Kaya kung si Jesus ay Diyos mo at Diyos mo rin yung pinakilala mo na Yahweh, mabuti si sister na pinaliwanag niya
na yung ama pala yung Yahweh at yung anak ay si Kristo. Kaya nung tinanong kita, ilan ba talaga Diyos mo? Isa o dalawa? Sabi mo dalawa. Nagsinungaling ka ba sapagkat sabi ni Jesus, isa ang kanyang Diyos. Pero ginawa mo ng Diyos si Jesus. Ano ba talaga, Pastor? Okay. Unang criteria. Take down notes, mga kapatid. Ang tinatawag na proper noun at common noun, pinag-aralan na natin na noon eh. Kapag sinabi natin na proper noun o proper name, pantanging pangalan, kung titingnan natin ito mga kapatid, hindi dapat isinasalin ito. Katulad ng pananampalataya sa Kristyanismo na yung James naging Santiago, yung Pedro naging Petro, ano pa mang mga salin ngayon, pero sa isang banda para to preserve the sound, hindi dapat sinasalin yung pangalan ng Diyos. Kasi ano yan eh, pantanging pangalan yan eh. Sample pastor, nung ikaw ba'y pumunta sa ibang bansa, nananatili ba'y pangalan mong Cesar? Siyempre, dahil kung maging Celso na yung pangalan mo, o anumang katunog, o anumang salin, hindi ka na matatagpuan na ikaw pala ang Cesar. Tama po ba? Kaya yung ating pananampalataya sa Islam, kahit anong lingwahe ang mga kamusliman ay kumikilala, naniniwala, tumatawag sa pangalan ng tagapaglikha, pangalan ng Diyos na Allah. Yung Diyos na katawagan sa ating Tagalog ay pambala na po iyon. Okay, bagamat yun ay kinuha sa Diyos. Pero pag sinabi natin ano ang pangalan ng Diyos, kaya nga ang ating topic, ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Stand namin ay Allah. Ang ganda ng mga tinatawag na bakas kanina dahil matatagpuan talaga na Allah ang pangalan ng Diyos. Maging sa iyong Biblia, Pastor, sa Genesis 1, 31 na mga talata, ma-Arabic man o English o Tagalog na Biblia, ay hindi natanggal yung Allah. Bakit? Sapagkat kung titignan mo, maging ang mga Kristiyano na Arabo o Indonesian o Malaysian, Allah pa rin ang tawag nila sa Diyos. So nagkakawindang kayong mga Kristiyano dahil pag pumunta ka na sa Tagalog, mga Pinoy na Kristiyano, Yahweh na ang pinakilala mo. O nasaan na yung Allah? Isinalin nyo. Alin ba na unang lingwahe? Siyempre, Arabic. Ito ang pinakamatandang lingwahe sa panahon natin ngayon sa ating natatagpuan. Bakit may dalil? Ano ang dalil o katunayan? Yun yung Quran, 1400 years ago, nung ipinagkaloob ang Quran kay Propeta Muhammad, hanggang ngayon, ang Allah na pangalan ay nandyan pa rin. Kita mo, Pastor? Sa isang banda, bilang mga Muslim, walang pagkakataliwasan pagdating sa pangalan ng Diyos, Allah. At lahat kami ay kasing gawa ni Propeta Abraham, father of faith, o ginawa ni Moses o ni Jesus mismo, itong tatlong mga famous na propeta biblical, ang palatandaan dito na ang sinamba nila ay Allah sa panahon nila, kaya lang wala sa Biblia nyo pero nasa Quran. So nananatili hanggang sa panahon natin, ang pangalang Allah ay sinamba rin ni Propeta Muhammad hanggang sa kamusliman ngayon. Kaya itong bakas na sinasabi kong pagpapatira pa, huwag mong ipagsisinungaling, Pastor, nung tinanong ka sana, sino ang sinasamba ng mga Muslim sa pagpapatira pa? Si Yahweh ba o si Allah? Nagsinungaling ka, Pastor, Yahweh sabi mo, pero ang realidad, totoo naman, Allah ang sinasamba ng mga taong nagpapatira pa. Tama ba, Pastor? Sana sa susunod, inshallah, hindi baling sumablay ka sa pagsagot ng mga categorical. Okay, di baling magtambling-tambling ka doon sa sa mga paliwanag mo 20 seconds, wag lang sumablay ka sa categorical kasi mahalaga po 'yon, Pastor. Okay? Diyan sa Sikaraya 14:9, iisa lamang ang pangalan ng Panginoon. Okay? Bakit kung iisa ang nandyan biblical, bakit may Yahweh kayo, may Jehovah, mayroong Jah, She, Baali, Ama, Anak, Jesucristo? Alin na ba ang tunay, Pastor? Pansinin mo ang Isaiah 41:13. Yahweh ang nandyan. Pagdating sa Exodus sa Estris, Jehovah ang nandyan. O diwindang Biblia mo. Ulyanin ba yung Diyos sa Biblia, Pastor? Ang Diyos walang problema. Biblia po problema eh. So dalawang napapatunayan. Allah ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, ang iyong Biblia buhol-buhol kaya iniwanan. Ipagpamanhin nyo mga kapatid, medyo masakit pero sabihin ang katotohanan kasi ano to hinggil sa religious po ito eh. Tama po ba mga kapatid?
Sa Salmo 68:4, kayo'y magsiawit sa Diyos. Okay? Hanggang sa dulo ng talatang ito, Jah ang pangalan ng Diyos. O di windang Biblia mo. Di mo malaman ko Yahweh, Jehovah o Jah. Ngayon sa New Testament, pinakilala yung Diyos si Jesus. Ayun, nawiwindang tayo, Pastor. So, alhamdulillah, may Quran sa kanyang pangalang Al-Furqan. Nilinaw ang malabo, ang pangalan ng Diyos ay Allah. Sarili niya ang nagpakilala. Hindi katulad ninyo na kayo ang nagpakilala sa Diyos. Thank you, Sister Nad, sa aking oras. Thank you very much. Ready for the Q&A. Okay, so yan, dyan po nagtatapos. Meron pang 18 seconds, okay? So maraming salamat sa iyo, Broly, yung ating pong second speaker. So topic po, ayan, ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Okay, saglit po bago tayo patuloy. Ah, Ah, remind ko lamang po dyan sa atin sa comment section, please, tayo po ay nasa social media. Meron po tayong responsibility sa lahat po ng mga mababasa at mababanggit po natin. Accountable po tayo, Kamo. Yes, accountable po tayo dyan. So, yung pong nagko-comment ng hindi po maganda dyan sa comment section natin, please po para hindi ko kayo unmute or ma-mute po kayo or ma-block. Please lamang po ito po ay paghahayag lamang ng dalawang kapatid natin. So maginoo po yung pag-uusap So again, marami po tayong mga nakikinig na kabataan at nakababasa po ng ating mga comment. So medyo lang po tayo hinay-hinay dun sa ating dyan sa comment section. Okay po? Okay, so tuloy tayo. Okay, Pastor Baladad, ready na po ba tayo sa ating cross exam sa ating second speaker? Okay, ready na po. Paki-unmute po. Paki-unmute. Okay, shout out, Okay. Admin Rasha. Magandang gabi sa iyo. Ayan. Diyan po, mamaya po mag-shout out tayo. Okay, so okay, nanonood yung ating magaling na moderator at gwapong-gwapong Admin Raja. Okay, Pastor Bernadette, okay na po tayo? Ready na? Ready na po? Okay na. Okay. Okay na ho. Okay, 7 minutes. Time start now. Sige po, tanong. Okay, tanong. Ginamit mo ang Quran, Surah 20, verse 14. Sinabi doon ni Allah, sino ang kausap ni Allah nung napakilala siya doon sa Surah 20, verse 14? Sinong tao ang kinausap na nakakaalam na Allah ang pangalan niya? Sino? Si Moses, Pastor, sabi niya, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ang kahulugan, katotohanan ako si Allah, walang Diyos na sasambahin, maliban ako. Gawin ninyo ang madalas na pagdarasal na pag-aalala sa akin. Kaya nga si Moses nasa Biblia mo, nagpatira pa kung magdasal sa 34:8 ng Exodo. Yan din ang ginawa ni Jesus. Si Abraham, ganyan din ginawa ni Next question. Muhammad. Next question po, Pastor. Okay, next question. Okay. Kung Allah ang pangalan ng Diyos, bakit nung si Jesus Christ nagpakilala ng Diyos, bakit Ama ang binanggit niya, hindi Allah? Bakit Ama ang binanggit niya, hindi Allah? Kung ang Diyos talaga ang tunay na pangalan ng Diyos, Allah. Bakit si Jesus Christ ang sabi na, Ama, ikaw ay magkilala nila na isang Diyos na tunay? Bakit? Okay, sagot. Yan, sa Biblia mo yan, Pastor. Pero reality, nasa Quran 3:51, sa chapter 19, verse 36, sabi ni Jesus, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Ang ibig sabihin ng katotohanan, si Allah aking Panginoong Diyos, Panginoon nyo rin. Kaya nga, yung Biblia mo, wala na tayong maasahan dyan, Pastor. Yung Ama na tinatawag nyo sa Diyos, Next question. pambala na yun. Next question po tayo. Next question. Alin ang nauna na kasulatan? Yung Torah o yung Quran? Alin ang nauna? Nauna po yung Torah, Pastor. Pero yung Biblia mo, hindi. Lumitaw lamang ngayon, Pastor. Yung Torah, binanggit sa Quran. Pero yung Biblia mo, hindi. Okay, nahuli yung Quran. Okay, huwag mo isiksik yung Biblia mo dito. Thank you. Next question. Next question. Question. Sa panahon ni Moises, yung Torah na kanyang aklat, binanggit niya doon, ang Diyos mismo nagsasabi na Yahweh ang kanyang pangalan. Yun ba tama o hindi? Mali, kasi basihan mo Biblia mo.
Ang Torah wala na ngayon, hindi rin Torah Biblia mo. Dahil kung Torah yung Biblia mo, dapat hindi Biblia, dapat Torah. Okay? At ang turo ng mga propeta, salita ng Diyos. Hindi ulyanin ang Diyos, Biblia mo lang ang buhol-buhol. Kaya napapatunayan dalawa. Allah ang pangalan ng Diyos at ang Biblia mo, buhol-buhol. Next Okay, next question. question. Next question. Sabi mo, ang Torah ay wala na. Ano ba ang aklat ng Torah? Ano ba ang aklat ni Moses na Torah? Alam mo ba yung Torah kung anong aklat ng mga Torah? Pwede ba malaman ang aklat na Torah? Anong pangalan nila? Sagot. Nasa Quran, Pastor, binanggit, ibinigay kay Propeta Moses ang Torah. Okay, wag ka na magdagdag. Hindi yan yung Leviticus na sinasabi mo kasi Biblia yan na edited, na windang-windang, na sinulat ng mga eskribang sinungaling sa Jeremiah 8:8, sa gawa ni Pablo sa Roma 3:7. Kaya ganyan yung Biblia nyo, hindi po yung Torah. Next question. Next question po tayo. Next question. Next question. Kung yung si Allah mo at yung Diyos ni Moses ay isa, ano ang i-define mo nga yung Diyos ni Moses at saka si Allah, ano ang kanilang anyo? Ano ang kanilang hangin, apoy, espiritu? Ano ba ang Diyos na si Allah? Ganon din ba yan sa Diyos na pinakilala ni Jesus na ang Diyos sa espiritu? Ganon din ba si Allah, espiritu din? Hindi. Walang gaya ang Diyos, Pastor, sa Islamic concept. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ibig sabihin, hindi may hahambing ni inuman. Walang kagaya ang Diyos. Sa matinong biblikal, 46:9 ng Isaiah, wala rin gaya ang Diyos. Pero winindang ng mga iba-ibang talata sa Biblia mo, kaya naging tao ang Diyos ayon sa Biblia mo. So hindi na tayo magkaisa kung Biblia pag-uusapan. Kaya balik ka sa Quran, Pastor. Welcome sa Islam. Thank Next you. question. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo, ang Allah, ang pangalan ng Diyos na tunay. Ngayon, itong tanong ko sa iyo, mayroon ba mga propeta na ating mababasa dyan na kinausap gaya ni David, Abraham, na ating pong mababasa dyan na sinabi, Allah ang kanyang pangalan? Mayroon ba gaya sa Biblia na si Abraham ay kinausap na Yahweh ang kanyang pangalan? Mayroon ba tayong batayan dyan ng mga propeta na binanggit ng Diyos na Allah ang pangalan niya? Propeta? Tama, Sagot. Pastor. Mayroon ba kamo? Si Propeta Muhammad, hindi ba? Si Jesus, si Moses, di ba yung 2014 na binasa ko nung una ng Quran? Sa 51 verse 3, chapter 3 verse 51 ng Quran, Allah pinakilala ng mga propeta. Kaya pinakikilala rin naming mga Muslim dahil pinakilala ni Propeta Muhammad, Okay, peace be next upon him. question. So Allah Next question. Next. Next question. Ayon sa inyong paniniwala na si Allah ay mayroong 99 na pangalan. Tama, mali? Tama, yan po Categorical. yung sinabi ko kanina, Pastor, na pambala na. Yan yung tinatawag na common noun, common names. Halimbawa, ang pangalan mo, ikaw ay pantanging pangalan mo, proper name, Cesar. Pero pag sinabi nasaan si Pastor, yun yung pambala na. Nasaan si engineer, nasaan yung driver, nasaan yung teacher. Yun ang mga pambala na, Pastor. Yun yung Next 99 names question. of Allah. Thank Next you. Next question. question. Okay. Babalik tayo sa tinatawag na katawagan. Ngayon, sabi nito sa inyong Quran, sa Surah 23 verse 14, si Allah ang the best creators. Creators. Binanggit ito, creators. Ilan ba ang creator? Sagot. Isa lang, Pastor. O kahit bagamat di ko yan binigay yung talata na yan, kaya nga lang, Pastor, kapag ang mga taga-China gumawa ng eroplano, creator din yun sa sa Tagalog o sa English. Pero yung sino yung naglikha ng mula sa wala? Siyempre siya, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag mong lulugawin yung Quran, Pastor, kasi hindi po yan Biblia, okay? Next question. Next question. Kung si Allah ang lumikha, bakit sabi dito sa inyong Quran, si Allah ay nanumpa sa lumikha sa kalangitan at kalupaan. Siya ay nanumpa doon sa kanyang Okay, nilikha. so, Yes or no? Pastor, mamaya na lang po siguro inabot. So, ano na po tayo. Okay, maraming salamat po sa iyo, kapatid na ay Pastor.
Cesar, para sa iyong question at thank you din, Brother Ali. Okay, to shoutout muna tayo. Hindi na po ako magbabasa nung ano ha. Okay, shoutout po tayo dyan. Siyempre, yung aking sisteret na nasa comment section, si Sis Emmy, ayan, kamusta po? Long time no see. At si Brother Dominic, ayan, si Bro Arnold, at yung mga ilang kapatid po natin na Muslim, ayan, si Al-Islam. Ayan, thank you so much po sa inyo. At yung ating kapatid na si Brother, si Pastor Jason Gabrola, ayan. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, si kapatid na ayan, Jamrex Navarro, magandang gabi po. Si Irham Ramses, magandang gabi po sa inyo. Ayan. So, stay tuned lamang po kayo at si Brother Jonathan Selmar. Thank you so much po sa inyong mga sa inyong mga pag-share ng live at sa inyong comment. So, healthy comment lamang po sana tayo, no? Okay, so dako na po tayo para sa ating rebuttal round. Ayan, Pastor, ah, ready na? Okay na po? Okay. Okay na, okay na. Ayan, so Okay na. giban time, sabi nga nila. Okay, 10 minutes. Time start now. Sige po. Okay. Ang lagi niyang dahilan ni Ali na ang Biblia daw ay ito daw ay corrupted ano. Didako sa Torah. Yung Torah kasi, yun ang book ni Moises. Nung tanongin ko siya kung ano yung mga book na yun, hindi niya binanggit yung mga aklat. Ganyan, Genesis, Exodus, Levitico, Numbers, Deuteronomy. Yun yung nakapaloob sa Torah. Hindi na wala yun eh kasi aklat yun eh. Ngayon, hindi lang niya matanggap kasi doon sa Exodo na panahon ni Moses, ang binanggit doon kasi Yahweh. Ang sabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang Diyos ng inyong ninuno. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kaya matibay talaga eh. Kasi nga, mayroon pong nagpakilala doon na mismo ang Diyos kay Moses. Ngayon, ano pa? Sa Genesis 18:1, si Abraham naman ay bumaba si Yahweh, nagpakilala sa kanya. Ang Diyos nagpakilala ng Yahweh kay Abraham. Kaya mayroon talagang mga batayan talaga na propeta sa Torah. Ngayon, ayaw na tanggapin kasi nga, ika nga, hindi niya matanggap kasi ang kanyang isiksik dito si Allah. Ngayon, ating pakinggan dito yung isang debatista si Rashid Indasa na isang Muslim na ustad. Ano? Tingnan mo kung sino yung isang Diyos sa kanya. Ating pakinggan ang kanyang sinabi. Ayan. Ayan, ha? Ayan. Sino yun? Sa kanya na muna ang lahat ng mga bagay. Maliwanag na mismo kanilang ustad na Indasan. Dinidinan niya talaga na isang Diyos lamang ang Ama. Bakit hindi nabalik ang ala? Kasi nga, dito talaga, sa original talaga na labanan, mahuhuli sa bibig yung tuso eh. Ito si Indasan Rashid, ustad din to eh, mga ngaral ng Islam to eh. Kanyang diniin dito na may isang Diyos lamang ang Ama. Oh, dapat ala. Ano talaga eh, kung sa baga, itong mga Muslim dito, kontra-kontra din. Hindi din magkaisa. Bakit ka mo? Ang paksa namin ngayon tungkol sa Ama, dinala ko kay Jesus. Out of the bakod ka eh. Kaya dito ka mag-stick sa Yahweh. Ang alam mo, ito, definition sa alam mo, kung ano ang Diyos. Sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Oh. Ang kanya naman, hindi matukoy kung ano si Allah. Ibig sabihin, iba yung Diyos mo kay sa aming Diyos. Iba yung Diyos mo kay Diyos ng mga propeta kasi panahon ni Moses, ang Diyos ay nagpakita sa anyong apoy doon sa bundok ng Sinai. Oh. Ngayon, si alam mo, sabi na, di daw matukoy kung anong klaseng Diyos. Wala. Paano mo i-define yung Diyos mo di mo kilala? Kaya yun ang sabi dyan. Na ang Yahweh, yun sa panahon ng lumang tipan, binanggit doon ni Moises at ni Abraham. Ngayon, pagdating sa bagong tipan naman, pinakilala ni Kristo ang Diyos ay Espiritu, Ama. Oh, Ama talaga. Malakias dos Diyos. Wala pa kasi isang ama na lumalang sa atin. Kaya yung ama talaga ang manlalalang. Kaya wala kasi nga mismo si
Indasan, si Rashid, binasa niya ng talata ng Biblia, ginamit niya eh. Kasi patunayan niya na may isang Diyos lamang ang Ama. Oh. Kaya napakaganda po ng ating pong papatunay. Bakit po? Isang mga ngaral ng Islam na gumamit ng Biblia at ang kanyang tinatalata, isang Diyos lamang ang Ama. O di tama talaga. Kasi yun ang sabi ni Kristo na makilala ka nila, Ama, isang Diyos na tunay. Kaya bakit tunay? Marami kasi piging Diyos. Gaya ng alan ninyo, hindi nyo may define kung anong klaseng Diyos yan. Hangin, apoy, espiritu, tubig. Ang sabi mo dito sa ating debate noon, nakaraan, si Allah ay isang liwanag. O, kita mo na. O, tinanong kita kung anong si Allah. Sabi mo, liwanag. Ngayon naman, di mo malaman kung ano. Kaya, hindi nyo maano talaga, ma-define kung anong klaseng Diyos yung si Allah. Kaya ang tunay na Diyos talaga, mayroong pagkakilanlan. Mayroon siyang tinatawag na profile. Gaya sa amin, kung nasaan yung Diyos namin, mayroon siyang profile. Taga saan? Taga langit. Sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka. O, sambahin ang ngalan mo. Kaya kami, pag nanalangin kami, Ama. Kasi yun ang pattern. Ngayon, ito pong alam mo, hindi mo ma-define kung anong klaseng Diyos yan. Sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang inyong alam naman, hindi mo matukoy kung anong klaseng Diyos yan. Apoy, hangin, o sabi mo liwanag. O ngayon, kung liwanag yan, tama yung nasa sa Surah 24 verse 35, na si Allah ay isang maningning na sinag sa kalangitan na isang bituin. Oh. Okay? Yan yung nasa Surah 24 verse 35. At saka yung sa Surah 59, na si Allah ay isang malaking bituin na sinasamba ng mga Arabo. Oh, yan po yung inyong Allah, isang bituin. Kaya yan po yung ating pong patunay dito na hindi niyo matukoy ang nag-iisang Diyos niyo na Allah. O hangin, apoy, o espiritu. Sa amin, Kristiyano, si Yahweh, panahon ni Moises, nagpakita sa anyong apoy doon sa bundok ng Sinai. Kaya sabi ni Kristo, ang Diyos ay espiritu. O, kaya ibig sabihin, hindi mo nakita ang anyo niya, kung anong klaseng mukha, kundi apoy lamang ang nakita ni Moises doon sa panahon ng lumang tipan. Kaya dito po ang ating pong paksa, itong Yahweh na aking pong pinakilala, ito yung personal name nung Ama. Kasi ang Ama kasi, halimbawa ako Ama, ang aking pangalan Cesar, Ama. O, yan yun. Ganun din na yung Diyos. Ang Ama, yung Yahweh. Eh, panahon ni Kristo kasi, Ama na kasi may anak. Kaya yan yung tinatawag na ni Malakias, Diyos na wala pa tayong isang Ama na lumalang sa atin. Kaya yung Ama talaga, lumang tipan, mayroon na. Kaya pagdating ni Kristo, yun ang kanya pinakilala na Ama, ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Oh, Ama talaga, hindi Allah. Kaya kung Allah talaga, dapat pinakilala ni Kristo, Allah. Ikaw ay makilala nila. Hindi. Wala. Hindi yung Allah. Kasi bakit po? Ang Allah, ayon sa inyong pagkapaliwanag dito, si Allah ay nagmula sa salitang ila, ala. Yan yung ginamit doon sa ili-ili. Ang sabi ni Bashir naman, si Bashir, kadebate ko. Yung ili-ili daw, ili-ili, katulog daw dun sa ala. Oh, ili-ili, labas sa baktani. Kaya sabi na, yun daw yung katunog sa pangalang ala. Oh, kita mo na, pero ang kahulugan ng ili-ili, hindi man ala-ala eh, kundi Diyos ko, Diyos ko. O kita mo na, lumusot pa kayo, pero mali naman yung kahulugan. Ginamit na, ili, ala, ila. Ganyan yung katunog na pangalan eh, katunog sa kanilang ala eh. Pero kung yung, ano yung kahulugan, yung ili-ili, hindi man ala-ala yun eh. Ili-ili, ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko. O yan, yung ili-ili, hindi yung ala-ala. Kaya, mali yung inyong dyan, tinatawag na transgression. Kaya yung inyong ala, unang-una, hindi matukoy kung anong klaseng Diyos yan. Hindi mo kilala, Ustad Ali, hindi mo kilala siya kung ano siya, hangin. Yan, sabi mo, liwanag. O, tinanong kita, yung liwanag ba nakikita? Sabi mo, oo. O, nakikita, kay liwanag man. Gaya na itong ilaw, ilaw ng, bumili ng ilaw. Nakikita ko talaga, ilaw, liwanag. Ang inyong ala, sabi mo, nakikita. Oh, yun ang ibig sabihin. Ang aming Diyos hindi. Bakit? Espiritu. Ang espiritu parang hangin. Ang hangin, di mo makita pero nararamdaman mo may hangin. Bakit po? Ang hangin, pag tama yung dahon, umuugoy ang dahon, ang puno umuugoy kasi may hangin. Ganyan lang ang espiritu, mararamdaman natin. Kaya yun po yung aming Diyos. Yahweh. Lumang tipan, yan po yung kanyang pangalan sa Exodo, Malakias, panahon sa Jeremias, mayroong mga patunay talaga. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, sabi ni Jeremias na propeta. Kaya sa iyo, si Muhammad, ang sabi mo dito, si Muhammad ay hindi marunong bumasa sumulat.
O paano na malaman ngayon na Allah, di marunong bumasa yun? O sino may sabi? O ibig sabihin, gawa-gawa lang na yan ng mga scholar nyo, yung sahaba, ang sabi ng sahaba, mga alagad ni Muhammad, yun ang sumulat sa Quran. Ngayon, ang tanong, sinong tao ang sinabihan ni Allah na siya ang Allah nga, ang pangalan ng Diyos? Hindi eh. Bakit ka mo? Ginamit mo si Jesus. O, ibig sabihin pala, panahon ni Jesus may Quran na. O, wala. Sablay na naman ang iyong suri. Bakit? Sabi mo, si Jesus ang may sabi na, sinabihan si Jesus na Allah ang kanyang pangalan sa sura, yung binanggit mong sura. Ngayon, 3:15. Eh, tanongin kita ngayon, kailan lumabas ang sura, ang Quran? Panahon lang ni Muhammad. Eh, sino na una? Di ba si Kristo? O di wala pang Quran. O, bakit nasabi mo na si Kristo kinausap ni Allah na wala pang Quran nung araw? Yun. Yan ay surat-surat lamang ng mga sahaba. Yung inyong mga manunulat na din si Muhammad, kasi si Muhammad, Lurid Wrightman. Kaya ibig sabihin dyan, hindi alam kung sino talaga ang manunulat ng Quran. Di gaya sa amin, mayroong manunulat. Mga tao na, mga apostol, mga si Moses, yan. Mismo ang Diyos sumulat sa kanyang sulat sa bato, doon sa tablet doon, sa lumang tipan. Ang mismo ang Diyos sumulat. Kaya mayroon kaming patnibay talaga na ito talagang aming magpapatunay ay totoo. Bakit ka mo? May mga manunulat. Sa inyo wala eh. Si Muhammad hindi man yung manunulat. Kasi bakit? Nurid right man yun. O, tanong, sinong kinausap ni Allah? Si Jesus. Eh, panahon ni Jesus, wala pa mang Quran. O, Okay, so yan time ang is up. ay isipin. Time is up po. Ayan. Yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Cesar Baladad. Ayan po yung kanyang rebuttal stand. So, shout out po ulit tayo diyan sa atin sa comment section. Comment lang po tayo ng maayos ano, okay? So, dako na po tayo sa pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Ali. Okay, 7 minutes. 8 pala 'tong nakalagay sa akin. Okay, 7 minutes. Time start now. Sige po, tanong. Yes, Senada. Pastor, biblical at saka Quranic, walang kagaya ang Diyos. Tama mali? Categorical? Di ko maklaro. Putol-putol eh. Ulit mo nga, di ko maklaro eh. Typos. Ano yun? Pakiulit po, Bro Ali. Mabiblia o mga Quran, walang kagaya ang Diyos. Tama mali? Tama man. Tama. Wala kagaya kasi nga, ang Diyos, siya lang Diyos talaga na walang kagaya. Bakit? Espiritu siya eh. Oh, espiritu yun eh. Wala kagaya. Oh, walang kagaya. Okay, next question. Okay, bakit yung Diyos mo ay tao kung walang gaya? Sa Osyas 11:9, hindi tao ang Diyos. Tama o mali? Tama naman eh. Kasi yung Sagot? Diyos nga aking pinakilala si Yahweh, talaga din nagbabago yan kasi espiritu yan eh. Pero yung Kristo na, yung sinasabi sa akin na bakit nagkataong tao, ibang topic. Yun, iba yun. Tungkol yun kay Kristo. Itong si Yahweh talaga, hindi nagbabago. Santiago 1:7, hindi nagbabago. Oh, yan talaga, hindi talaga magbabago yan. Next question. Hanggang ngayon. Yan. Next question. Okay. Napansin mo, Pastor, na ang daming windang mula sa turo mo? Sabi mo, dalawa ang Diyos, pero sabi ni Jesus, siya ay nagtawag sa isang Diyos. Tama o mali? Categorical? Oh. Tama, sabi na. Ikaw ay makilala na ng isang Diyos na tunay. At may ate, kasama siya. At ang iyong sinugo na si Kristo. Sinama niya sarili niya kasi nga ama't anak niya sila ay para silang Diyos. Hebreo 1:3. Kung ano ang ama, gayon din ang anak. Ayan. Okay, next Yan ang question. sagot na maganda dyan. Okay. Okay. Naniniwala Next ka rin question. naman, sumagot ka rin naman na walang gaya ang Diyos, pero ang nasusulat sa Osyas 11:9 ay hindi tao ang Diyos, pero ang Diyos mo ay tao. O di, talagang hindi magkaisa yung turo mo, Pastor. Yes or no? Categorical? No, ikaw nagkakamali kasi hindi mo nanawaan eh. Yung nakataong tao dyan, si Kristo kasi nasa laman sa ni Jesus. Kaya naging tao ang salita. Yung ama talaga, hindi nagbabago kasi espiritu yun eh. Oh, ikaw ang nagaguluhan ka. Talagang nalito ka. Oo. Okay, next question. Okay. Ang walang gaya na Diyos na tinutukoy ng Quran maging sa Biblia, kung puntahan natin yung tinatawag na God is incomparable,
Huwag na natin sabihin na ama o anak at nagkatawang tao. Tama o mali? Categorical? Mali ka. Mali. Bakit? Hindi naman tinututulan yung nakasulat eh. Nasusulat din eh. Bakit? Si Kristo, anak eh. Sinugo ng ama. Hebreo 1:6. Nang suguin ng amang anak, sinabi, sambahin siya ng mga anghel. Pinasamba nga yung anak eh. Utos ng ama eh. Kayo lang tagang suway, di kayo sumamba kay Kristo. Oh, di kayo sumusunod eh. Oh, Next question. Hebreo 1:6. Oh, Next question po tayo. Hindi dumating ang huling kapahayagan kung may pinaglagyan ang mga nauna. Tama o mali, Pastor? Categorical? mali ka. Kasi si Kristo, ang kapahayagan si Kristo. Kaya yung salita naging tao eh. Mismo yung salita, naging tao para ang salita ng Diyos ay mapahayag sa kanya. Hebreo 1:1. Ang Diyos nagsisalita sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. O, kaparaanan ng Diyos yun eh, na ang salita ipahayag ni Kristo ayon sa laman. Yan. Yan ang sagot yan eh. Hebreo 1:1. Yan. Next question. Sister Nad, mag-proceed na ako sa aking presentation. Okay, wave Yeah. na. Wave na. 3 minutes and O 7 kasi seconds. malapit na kami magsara. Okay, sige. Okay, so Wala na rin maraming salamat. Okay, Pastor po. Pastor, mute muna po kita, no? Okay, so officially wave na po nung ating si Brother Ali yung kanyang 3 minutes and 7 seconds. So proceed tayo para sa kanyang rebuttal stand. Okay, Bro Ali, 10 minutes. Time start now. Sige po. Thank you, Sister Nad. Okay. Mas mainam pa mga kapatid na hindi ko na itutuloy yung pagtatanong. Bakit? Kasi nagsisinungaling po yung ating pastor na tinatanong. Sabi niya, walang kagaya ang Diyos. Oo naman siya, pero tao yung Diyos niya na tinatawag niyang Ama. Na dalawa ang pangalan, pero isa lang daw. Nakakawindang, di ba? So ano kwenta yung tanong mo doon? Pansinin niyo mga kapatid. Nasa Quran, nasa Biblia na walang kagaya ang Diyos. At nasa Biblia nila. Kasi kung Quran tayo alone, ayaw nilang tanggapin eh. Kaya ngayong matitino sa Biblia, kung titignan natin sa pinag-uusapang topic, Allah ang Diyos at walang gaya, at ang mga bakas dito ay sumambang mga propeta na katulad ng mga Muslim ngayon na tumitira pa, sapat na yun eh. Na sinabi kahit sa Biblia nila na hindi tao ang Diyos, take down notes, Osyas 11:9. Hindi tao ang Diyos. Kung hindi tao pala ang Diyos, bakit tao ang Diyos mo? Bakit naging tao? Alam mo, Pastor, sabi ko, tanong ko nga, kung may pinaglagyan ang mga naunang kapahayagan, hindi sana dumating yung huli. Tama o mali? Sabi mo mali. O di mas magaling ka kaysa Biblia mo. Realidad, Pastor, nasa Biblia mo ang propesya kung saan dumating ang Quran para linawin yung pagkakasalpukan natin dahil nasa Quran chapter 2 verse 213 nawindang din sila nung panahon ng bawat propeta. Kaya pinanaugan sila ng kanya-kanya nilang revelasyon para linawin yung pagkakasalpukan nila. At the same time, sa panahon natin, nakakawindang tayo ng dahil sa Biblia mong edited na walang orig na sinulat ng mga sinungaling na eskriba nasa Jeremiah 8:8. Tignan mo, Pastor, may Quran ngayon. Dahil kung tama Biblia mo, at tama rin yung Quran, ba't di tayo nagkatagpo? Alam nga naman, dalawang tama yung magkaiba tayo. Mali lahat, Pastor, yung turo ninyo. Kaya nga hindi magkatagpo kayo bilang mga Kristiyano. Sa turo mo, Yahweh ang pinakilala mong Diyos, mayroon pang Kristo, dalawa na Diyos mo, samantalang di naman tinatanggap ng kakristiyano mo. Biblia rin gamit nila, Jehovah yung kanila. Dahil Biblia mo problema. Diinan natin, Pastor, Isaiah 41:13. Yahweh ang pangalan ng Diyos ayon sa talata na yan. Huwag kang lulundag o titipaklong na yung ibang salin. Okay. Pumunta ko sa Exodo sa 6:3. Jehovah ang pangalan ng Diyos. 2 talata pa lang binibigay ko, ulyanin ba ang Diyos? Hindi. Biblia mo problema. Okay, pumunta ka sa Salmo sa 68:4. Kayo'y magsiawit sa Diyos. Ang kanyang pangalan ay Jah. Diyan na naman. Pumunta ka sa Osya 2:16. Ang sabi ng Panginoon, tatawagin mo akong Ishi.
Okay, tamo? Hindi mo na ako tatawaging Baali. Tingnan mo, yung mga talata na yan, iba-iba ang ipinakilala ng Diyos mismo. Kung Diyos man nagsasalita sa Biblia mo, ulyanin ba? Hindi. Problema ang Biblia mo, kaya nga nagkakawindang kayo. Period. Okay, mayroong ngayong Quran para tayo ay linawin. Ang pangalan ng Diyos ay Allah. Sabi ni Jesus, Eli, Eli, lama sabaktani, nasa Biblia mo. Kung ituring yon, kasi Hebreo, o anuman Aramaic, anuman nandyan na salita, sister language ng Aramaic ngayon na tinatawag na Arabic. Ilahi, ilahi, limada taraktani. Yung ilahi o Eli, hindi yun yung Allah, kundi Diyos ko, yun ang ibig sabihin nun. Kaya mali understanding mo, pastor. Wala ka naman alam sa Arabic. Bakit ka magtatapsir? Ipagpamanin, pastor, okay? Salpok ka sa iyong pananampalataya, sa iyong unawa, kaya hindi tinatanggap ng kakristyano mo. Sentido común, globally Muslim, isa ang Diyos namin, Allah kung tawagin. Samantalang kayo, around your barrio, windang kayo. Sorry. Ang sakit naman, ayaw ko naman makasakit. Kaya gawa ng ating topic, mga kapatid. Kaya sabihin kahit masakit. Kulil haki walaw kana murran. Sabi ng propeta, peace be upon him, sabihin ng isang bagay kahit mapait. So mapait na sabihin namin ito. Pero dahil ito ay ginawa na ng mga propeta sa kanilang mga kapanahonan na parating ang mensahe na pinanaog sa kanila. Balig ma unzila ilayka min rabbik. Uwi ka ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala kanino? Kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero wala na ang propeta dahil naipaabot na niya. Tayo naman bilang mga Muslim ngayon, nagpaparating ng mensahe sa inyo. Kung ano man mabasa namin sa Quran sa turo ng propeta na kanyang itinuro sa mga disipulos na umabot sa mga tabiin, ng mga sumunod na henerasyon, 1400 years ago hanggang sa panahon natin, ang mga tagasunod ng propeta kung tawagin ay Muslim, isa lang ang turo namin. Ano yun? Sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos. Hindi ba nasa Biblia mo sumamba ang mga propeta ng isang tunay na Diyos, maging si Jesus? John 17:3. Biblia mo mismo, hindi mo pa naintindihan. Ito ang buhay na walang hanggan, wika ni Jesus. Na makilala kanilang isang tunay na Diyos. Period. Pero sabi mo, at ako bilang ilang iyong sugo. Tignan mo, sugo ang sinabi ni Jesus sa kanyang sarili. Hindi sinabi na, at ako bilang Diyos din. Parang ganun ang dagdag nyo eh. Kung Diyos yung ama at Diyos din yung anak, edi dalawa. Dalawa naman talaga ang kin mo eh. Pero sabi ni Jesus, isa ang Diyos. Magaling ka. Sorry talaga. Timothy Jara, mag-sit ka ng isang topic. Lumantad kayo sa online, okay? Huwag yung pudpud dalilirang sa sa comments box. Okay? Magsasala kami. Puputulin ko na rito. Maaari ka nang magtanong, okay? Sister Nad, makakasapat na yung aking stand, okay? Thank Okay. you very much. So, wave na uli natin yung 3 minutes and 24 seconds. Okay? Okay. So, sige, dako na po tayo para sa ating ah, um, cross-exam ng ating first speaker, si Pastor. Paki-unmute mo, Pastor. Pastor, naka-mute ka po. Okay. Okay, okay. Okay, so 7 minutes para sa yung cross-exam. Time start now. Tanong. Okay. Ang sabi mo, okay. Ang sabi mo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay. Ano ang ano ang definition ng Diyos na di nagbabago? Ano ang kanyang pinagmulan? Ano siya na di siya nagbabago? Sagot? Sa Islamic concept, Pastor, sa 112 ng Quran, 4 na bersikulo, mag-isa si Allah. Siya ang sandigan ng lahat ng kanyang nilikha sapagkat siya ang nanunustos. Hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak at hindi siya ihahalin tulad. Period. Huwag ka nang magkismis. Next question. Okay, sige. No side comment tayo, Bro Ali, ha? Okay. Next question. Okay. Sige. Ngayon, sinabi ni Jesus na propeta ninyo, na kinikilala ng propeta, sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Mali si Kristo, tama si Kristo. Mali Biblia mo. Si Kristo laging tama. Biblia mo lang problema kaya nagkakawindang kayo.
Balikan natin ang Quran na siyang huling revelasyon. Okay? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kagaya. Okay? Wa utitum minal ilmi illa qalila, sabi ng Panginoon, at pinagkaluban kayo ng kaalaman ngunit kakapiranggot. Kaya kung anong mayroon, huwag kayong magkakawindang, magkakasalpok. Dapat yung isa Next lang question. Next tinuro question po tayo. ang kaya. Next question. Next question. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago, na sinabi ni Jesus ang Diyos ay Espiritu, yan si Allah ba, ganun din sa kanyang, kanyang katangian na Espiritu? Ayon sa sinabi ni Jesus na Espiritu ng Diyos? Yes or no? Categorical. No, mali unawa mo. Sa Quran, walang kagaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Biblia mo lamang problema, kaya nga nagkakawindang kayo, sabi ko. So may Quran na maglinaw sa atin. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na wala siyang gaya. Pero siya ay mag-isa. Hindi pinanganak, hindi nagkaanak. Pero Diyos mo pinanganak, nagkaanak. Next May ama, question. may anak. Next question. Next question. Kung iba ang Diyos natin na si Allah mo ay hindi Espiritu at ang sabi ni Jesus ang Diyos ay Espiritu, sino ngayon ang nasa tunay na Diyos? Yung pinakilala ni Kristo na Diyos Espiritu, yung si Allah mo na hindi Espiritu. Sino tunay ngayon dyan? Sagot. Biblia mo lang problema, Pastor. Ang tunay na turo, pinakilala ni Jesus, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, 351 ng Quran. 1726 ng John, sa Biblia mo, hindi kayo magkaisa kung ano pinakilala ni Jesus. O, basahin mo, 1726 ng John. Wala kayong pagkakaisa. Welcome sa Islam. Quran tayo bumasi. Next Thank you. question. Question. Ano ang pinakilala ni Jesus nung sa kanyang kapanahonan doon sa sinabi mong John 17:3? Allah o Ama? Sagot. Allah ang pinakilala ni Jesus. Nasa Quran 351. Yung Biblia mo nga, scrap na yan, edited, dagdag bawas, walang orig, hindi kayo nagkaisa. Alam nga naman dyan tayo babasi. Time pause, time Next pause. question. Yes. Objection po, Pastor. Ano po yung objection? Ang tanong ko, ginamit niya yung 17:3. Ang tanong ko, ginamit niya. Kaya ako, kukuha ng tanong doon sa John 17:3. Ano ang pinakilala ni Jesus doon? Allah o Ama? Yan lang sagutin niya sa John 17:3. Okay, Yan lang. sasagot tayo, Bro Ali. Okay na po. Pa-counter mo ako, Sister Nan. Ay, okay, sige. Sorry. Okay, counter objection. Thank you. Kasi sabi ko kung naintindihan ni Pastor, yung Biblia niya kasing basihan, scrap namin yun. Kumbaga, nibasura na namin, ayaw na namin paniwalaan kasi may Quran. Kaya nga 1726 ng Juan, nagpakilala si Jesus ng Diyos at yun nasa Quran yung 351. Allah pinakilala niya. Okay. So, Thank you. okay, Pastor, siguro reconstruct na lang po yung inyong tanong para po tayo makatuloy kasi alam naman natin na medyo hindi po tayo nagkakasundo dun sa Quran and dun sa ating Bible po. Ano? Okay, so next question po tayo. Tanong. Next question. Naniwala ka ba kay Isaias na isang propeta? Yes or no? Isaias. Yes, Categorical. pero hindi sa Biblia mo. Ay, kung ang Isaias ay nabanggit na propeta, naniniwala tayo. Ngunit yung sinasabi ng Biblia mo, dahil buhol-buhol, hindi kami naniniwala. May Quran po tayo ngayon. Next question. Okay, next question po tayo. Okay, next question. Ginamit mo kanina ang Isaias 41 verse 13. Ano ang binanggit ni Isaias sa pangalan ng Diyos? Yahweh or Allah? Sagot? Kung sundan natin yung Biblia mo, Yahweh ang nandyan. Kaya nga, ang Biblia mo ka ako dahil sa Exodo, Jehovah. Sa Salmo, Jah. Sa Oseas, Eshi. O dinawindang Biblia mo. Pumunta tayo sa Quran, Allah ang pangalan ng Diyos ng lahat ng mga propeta. Mali na ba yan? Yes or Okay, no? next question. Next question po tayo. Next question. Next question. Kung itong si Isaias na propeta ay kinikilala ni Allah, bakit ang mga propeta namin wala din sa inyong Quran? Kung ito yung mga kinikilala ni Allah na propeta, bakit si Muhammad lang ang nasa Quran at ang inyong Muhammad wala sa Biblia? Bakit? Sagutin mo. Wala isa sa inyong Biblia. Ang Sa inyong Quran, wala 25 Isaias, na wala mga propeta, Pastor, Sige, sagot. Sige po, sagot. na pangalanan ng mga 25 na propeta, Pastor, nasa Quran, hindi lang si Propeta Muhammad.
kung isipin mo ng matalinong pag-iisip, alangan naman na magkakaiba ang turo ng mga propeta. Siyempre, isa lang. Biblia mo lang ka ako problema. Di mo pa ba naintindihan yan? Next question. Next question po. Next question. Kung itong mga propeta yung binanggit mo na kinikilala mong propeta, ngayon, bakit wala sa Quran, kung itong mga propeta na ito ay kinikilala ng Allah ninyo, bakit hindi kasama dyan sa inyong Quran itong mga karakter na ito para mapatunayan talaga na sila nga ay mga sugo ni Allah? Bakit wala din sa Quran itong mga propeta na binanggit mo sa amin sa Biblia? Oh, bakit wala sa Quran yan? Okay. Sabi ng Sagot. propeta Muhammad, peace be upon him, sa hadith, 124,000 ang mga propeta, pero ilan lamang napangalanan. Pero particular yung pinakahuli, pinangalanan siya si propeta Muhammad. Kaya yung propeta ng ibang Kristiyano na Ellen G. White o Eli Soriano o Apollo Kibuloy, huwag kayo magchichismis. Next question. Next question po tayo. Nadamay pati Okay, yung next ibang question. Kristiyano. Okay. May kita siyang libo ng propeta, no? Ang binanggit mo, may kita siyang libo ng propeta. Pero ang Quran, ang binanggit dyan, kung ilang propeta lang. Oh, kasi nga, iba yung propeta na inyong kinikilala si Muhammad. Bakit wala sa Biblia? Kung yung propeta mo ay kinikilala din niya ng Diyos ng Allah na panahon ni Moises na Yahweh, bakit hindi nandito ni-recognize panahon ni Kristo yung iyong Muhammad? Bakit hindi binanggit sa amin yan na yan ay propeta yan? Bakit wala? Oh. Sagot. Mayroon sa Biblia, Pastor, si Propeta Muhammad. Nasa Solomon 5:16 ng Hebrew Bible. Kasi yung pangalan na Muhammad ay ano po yung pantangi, proper po yun. Pero yung Biblia mong buhol-buhol na sinalin lahat, yung Pedro naging Peter, yung Santiago naging James, wala na. Biblia nga ang problema eh. Next question. Almost time. Okay, so time na po, Pastor. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Inabot po eh, inabot. So, ayan, maraming salamat po sa iyo, Pastor, para sa iyong cross-exam sa rebuttal stand ng ating second speaker. So, dako na po tayo para sa ating 5 minuto na final conclusion. Siyempre, ang mauuna po dito yung ating second speaker. Okay, Bro Ali, 5 minutes. Time start now. Maraming salamat, sister, kasi magsala na rin kami dito. Okay? Kay Pastor, pagpamanhin, thank you sa oras, Pastor, at saka sa mga viewers nyo dyan. Yung ating final conclusion, malinaw mga kapatid, walang iba na sasambay na kilalanin natin Diyos, kundi Allah ang kanyang pangalan. Sabi ni Pastor, kung ang pananampalataya niya ay iba ang Diyos ng Kristiyano at iba rin ang Muslim, nagkakamali po siya. Dahil isa lamang ang Diyos nating lahat. At ang pangalan niya ay Allah. Hindi po dalawa ang Diyos o tatlo o katulad ng paniniwala biblikal na maraming Diyos. Katulad ni Eli Soriano, marami ang Diyos sa paniniwala. Si Pastor, dalawa Diyos niya. Yung Katoliko, 3 in 1. Yung ibang Trinitarian, 1 in 3. So, ayaw na natin po yon mga kapatid. Ang atin ay yung turo ng mga propeta na absolute one God. Ang pangalan ay Allah. Ang mga bakas, katulad ng ikasyam na buwan na mag-fasting, nasa Biblia pero walang Kristiyano nagpa-fasting. Muslim po ang gumaganap sa Ramadan, lunar calendar, diba? Palatandaan ng lahat ng ito. Lalo na yung pagdarasal na tumitira pa. Okay? Dasal na namin dito sa Riyadh, okay? Kaya nagmamadali. So, magpatira pa kami, gayahin namin si Propeta Muhammad, maging si Jesus, si Moses, at si Abraham. Ito yung napakalinaw na bakas, palatandaan na ang Islam ang siyang tunay na nagtatangan ng tunay na turo sa pinag-uusapan natin topic, Allah ang pangalan ng Diyos at hindi kung ano-ano mang Punsyo Pilatong mga pangalan dyan. Ipagpamanhin, mga kapatid, hanggang dito lang, Sister Nad. Kami po ay magsasala na at ibigay ko na yung oras sa inyo. Thank you very much. Kay Pastor, sa mga viewers nyo dyan, huwag niyong kakalimutan mag-share, mag-likes at mag-comments sa In Defense of the Truth sa kanyang pages ni Sister Nat bilang masipag na nagmumoderator at namamagitan sa ganitong gawain para may pararating ang mensahe ng makadiyos at sa kabilang buhay, iisa lang na ating goal, ang magkaroon ng kaligtasan, manahan sa paraiso, magpakailanman at ayaw natin sa impyerno. Pero iiwasan niyo po, unang utos, dapat pasado tayo. Huwag kayong magtambal. Kaya sambahin lamang natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you, Sister Nad. Magdasal muna kami dito. At sa inyo na lang dyan, inshallah, ingat dyan. Thank you sa inyong oras.
Okay, maraming salamat Bro Ali at ayan, oras na po ng kanilang pagdarasal. Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa iyo at sa iyong final conclusion, okay? So, dako na po tayo para sa ating final conclusion ng ating first speaker na si Pastor Baladad. Ayan. Okay, so Pastor, okay, time star, saglit po pala. Wala yung oras nyo. Sorry, sorry. Okay, so Pastor, 5 minuto, time start now. Sige po. Okay, at ating pong konklusyon, dito po ating pong napatunayan talaga, ayon po sa mga referensya, ating binasa sa Biblia, na mayroon tayong mga katibayan talaga na Yahweh ang pangalan ng tunay na Diyos. Si Isaiah, binanggit na kanina, Yahweh talaga ang sinabi nito. Isaiah 41 verse 13. Sabi nito, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kaya ito po mga talata na ito na si Isaiah na kanyang sinabi na naniniwala siya. Binanggit dun sa Biblia na lumang tipan. Ngayon, kung ayaw na ng bagong tipan kasi ang bagong tipan daw hindi natanggap kasi nga wala daw yan. Doon tayo, dinala ko sa doon sa lumang tipan si Isaiah. Tanggap niya naman na propeta si Isaiah. Ngayon, sabi niya, sa Exodo daw, panahon ni Moises, hindi na napakilala ang Diyos na Yahweh. Napakilala rin Ito, Exodo 6:7. Sabi nito, ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang maging Diyos ninyo at makikilala ninyong ako si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos na sa inyo sa paghihirap sa mga Ehipsyo. Kaya ito po yung panahon ni Moises kung saan ang Diyos talaga, Yahweh din ang pakilala. Kaya matibay talaga dahil lumang tipan, mayroon tayong mga tinatawag na mga karakter, mga propeta. Tanggap niya kanina na propeta Isaiah, David, Moises, Abraham, lahat na aking binanggit, andito po yan sa Biblia. Ang kapal ng Biblia ko. Ang sa kanya, ano lang ang Quran, 114 chapter lang. Ang sa atin, ang kapal nito. Kaya ito talagang Kristiyano talaga ang naghawak ng original na kasulatan. Biro sa kapal niya, no? Kinakabisado ko naman ng mga surat na yan. Kaya ngayon, tinanong ko siya kung ano yung Torah. Ang sabi niya, wag mo na magitin yung Torah kasi di daw niya ano yan, di daw niya kinikilala yung Torah. Nawala daw yung Torah. Kung nawala ang Torah, anong aklat ang Torah? Yan, ako. Ang Torah, ito po yung 5 aklat ni Moises. Genesis, Exodo, Levitico, Numbers, at Deuteronomo. Kaya yan yung mga aklat na nandito sa kasulatan. Kaya sabi doon, saliksikin niyo ang aklat ni Yahweh. Yan yung maganda dyan. Kasi ang aklat ni Yahweh, yan yung pinapasaliksik, hindi yung Quran. Sabi dito sa Isaiah 14:36, saliksikin ninyo ang aklat ni Yahweh. Ni isa din nagkukulang, hindi kailangan ng kapares. Sa kanila, gagamit ng Quran, tapos mayroon pang hadith. Yan, ito Quran to Quran. Yan. Akala siguro wala akong Quran, pero Quran ako Kaya ako, kahit paano naman, naintindihan ko yung kanilang Quran kasi may Tagalog Sabi naman sa akin nila, peke yan kasi hindi yan Arabic. Bakit kayo namigay ng Tagalog kung peke pala to? Kaya yan ang atin. Sa atin naman, meron tayong Hebreo. Yan. Ang Hebreo na mayroon akong Hebreo dito, Hebreo, yan, Bible, Hebrew Bible. Mayroon akong Greek. Kaya lahat na yan, nandito sa mga original na konteksto yung Yahweh. Mula sa Hebreo, Greek, at English hanggang Tagalog. Para maunawa natin, may translation. Ang Arabic, nasalin sa English at sa Tagalog. Ngayon, sabi nila, hindi daw tutunay na Quran kasi Tagalog. Hindi, tinagalog lang to kasi translation para maunawaan ng taong bumasa. Kaya yan po yung atin. Kaya ang Biblia, dito po ang pinatayan ko, Yahweh talaga ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon, panahon ni Kristo naman sa bagong tipan, Ama. Bakit pong Ama? Kasi yung Ama, binanggit ni Malakias na manglilikha, mangnalalang. Sabi, Malakias, 2:10. Wala bagat yung isang Ama na lumikha sa atin? Yung Ama talaga ang manglilikha. Kaya hindi ala. Kasi si ala nila, isa lang din yan sa mga nilikha kasi siya ay bituin sa kalangitan. Nakalagay sa Surah 24 verse 35. Andito sa Quran. Si Allah ay isang ningning ng bituin sa kalangitan. Kaya hindi na matukoy ni Ali kung ano si Allah. Bakit? Nasa Surah 24 verse 35. Si Allah ay isang sinag ng bituin na niningning sa kalangitan. Yan yung kanyang kapares, yung kanyang kahalintulad si Allah.
ay isang manining na bituin sa kalangitan. Kaya ngayon, ang ang Diyos naman natin sa Kristiyano, sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Oh. Ngayon, matibay yung kasi, mismo si Kristo sabi, ang Diyos ay Espiritu. Sabi kayo na, hindi nagbabago ang Diyos daw. Oh, totoo yun, hindi nagbabago. Bakit po? Ang Diyos Espiritu, hindi nagbabago talaga yan. Bakit po? Mula ngayon, ang Diyos Espiritu. Unang Korinto 3:16. Ingatan ninyo ang inyong katawan sapagkat nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya yung Espiritu talaga, yung Diyos, nasa atin nananahan. Bakit po? Espiritu siya eh. Kaya ang lahat ng mananampalataya ay binigyan ng Espiritu ng Diyos para maunawa natin ang patungkol sa kanyang Okay, salita. so time is up po. Ayan. Salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor. So, since, ayan, para sa iyong final conclusion, ayan. So, salamat po mga kapatid sa inyong pag-share, pag-comment, at sa inyo pong panunood hanggang sa mga oras na ito. Okay, so since nagdadasal pa po yung ating kapatid na si Ustad Ali, okay, unahin po muna natin siguro sa yung mga gusto mong pasalamatan na pastor or meron ka pang upcoming debate. Ayan, bukas may debate po si Pastor Cesar, 7 p.m. po yan ha. Ayan. So, napakaganda po nung Pastor, bukas po ha kasi ang daming nag-aabang nung debate nyo. So, magsiset po ako ng 6 p.m. para po start tayo ng 7 p.m. Okay po? Okay, so ayan. Pastor, meron ka bang iba pang gawain online? Pwede mo pong i-announce dito at yung mga gusto mo pong pasalamatan. Sige po. Okay po, ano abangan yung aking programa po sa aking FB live. Alamin ang katotohanan, mahalagang kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po yung aking pong programa ngayon na kung saan po, yan po yung pamagat, alamin ang katotohanan. Yan. Kaya, yan po ay aking pong umpisa ng linggo, ng hapon, kasi po may simbang umaga kasi, may simba dito. Kaya pag hapon na wala nang simba, doon ako magpapahayag ng live sa aking FB account dito sa inyong pong nakikita ngayon na live. Yan po sa Cesar Valdez Baladad. Yan po no, alamin ang katotohanan, mahalaga ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po yung aking programa na aking pong nais na iparating sa inyo. Yan po kapatid na Sister Nad, no? At sa mga nanonood yan sa ating mga kapatiran sa Mindanao, nandun sila ngayon, nanonood sila. Si Dixon, si Sister Elizabeth, Dickinson, yan, nanonood. God bless you, Sister, sa iyo. Okay. Kaya sa ating po mga nandun sa ano ni Sister Nad, kay Australia, ito debate lamang, no? Walang personalan, kundi ano lang, pamamahayag lang ito sa ating paniniwala. Sige po, Sister, okay na po. Okay, God ayan, bless you. maraming salamat. At ayan, salamat din po sa mga nanonood sa live ni Pastor Cesar. Nakita ko po naka-live siya kanina. Ayan, sundan niyo po sa kanyang ah, evangelization sa kanyang FB account. At sana po ay abangan nyo din siya bukas. Pastor, huwag mo kalilimutan po ha, 7 p.m. po yung start natin. Then pasok po tayo sa Zoom ng maaga, okay? So, thank you so much. At ayan, so medyo matatagalan po yata si Brother Ali. So, thank you po Okay. sa ating nandito sa loob, si Mamanji and si Bro JM. Ayan yung aming kasama sa Independent at si Brother Yakub. Ayan, magandang gabi po sa iyo, brother. Thank you so much po sa pag-join sa atin dito sa loob ng Zoom meeting. And sa lahat po ng ating mga nanood at nag-share ng ating live, thank you so much po sa inyo at sa ating mga commentators. At bukas po, abangan nyo, 7 p.m. meron po uling debate si Pastor Cesar Baladad dito sa atin. Abangan nyo po Ano, yan. Napakaganda po nito. Napakadami po anong nag-aabang. paksa? Anong paksa, Ay, Sister Paksa? Anong paksa bukas? yung tungkol po sa ang Kristo ang Diyos at hindi po yung Jesus. Okay po tayo? Send ko po sa inyo, di ba? Okay, Oo, okay, okay okay, tayo. okay. Ayan, okay na. Mamaya po send ko sa inyo yung, sinend ko na po sa inyo yung ano yung Oo. poster, send ko po uli sa inyo. Okay, ayan, nakahabol si Brother Ali. Ayan, okay, mute po muna kita, Pastor Ram. Okay, so Brother Ali, so nakaabot ka, so siguro
meron ka pong gustong pasalamatan, meron ka mga upcoming debate or yung mga gawain online. So, sige po, para sa ating pagtatapos. Sige po, Bro Ali. Thank you, Sister Nad. Okay. Ibinabalik natin ang pasasalamat sa nag-iisang tunay na Diyos na ating kinikilala sa iba-ibang konsepto. At maraming salamat sa Impress in Defense of the Truth at saka sa iyo at sa mga followers mo dyan, mga likers. Ganon din sa aming pages. Thank you sa inyong pagsubaybay. Yung amin pong mga araw-araw halos na pagtatalakayan, syempre makajos po ang mga ito mga kapatid. So, ipagpamanhin kung mayroon po kaming mga nabanggit na hindi nyo nagustuhan. Thank you. At hanggang dito na lang. Assalamualaikum sa lahat ng mga Muslim. Gandang gabi sa mga taga-Pinas. Gandang sandali sa mga Pilipino. Thank you, Sister Nad. Thank you kay Pastor. Okay, ayan. Thank you, maraming salamat at congratulations po sa inyong dalawa at naging maayos at maluwalhati tayong natapos sa pag-uusap nito. Ayan. God bless us all and thank you so much po. Bye-bye po. Ayan. Salamat po sa atin dyan sa live. Thank you.